Simula na maganap ang sigalot sa gitnang silangan, libo-libong kababayan natin ang na-stranded dahil sa kaguluhan. At sa bawat pakikipagpalitan ng ballistic missiles at drones ng Iran laban sa pinagsanib na puwersa ng Israel at Estados Unidos, maging mga karatig bansa sa rehiyon, patuloy na nalalagay sa panganib ang ating mga kababayan. Batid ng pamahalaan ang panganib na hinaharap ng ating mga kababayan, kaya't simula pa lang ng gyera, agad na iniutos ng Pangulo ang agarang paglikas sa mga kababayan natin na naiipit sa digmaan. Ang DFA, DMW at OWA ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa inyo upang mag-monitor sa inyong mga kalagayan. Nasimulan na po ang paglikas ng mga Pilipino na nais magpa-repatriate. At sa oras ligtas na ang pagbiyahe, mailikas na natin lahat. March 2 pa lang ay nagland na yung rapid response team ng OWA. Meron siyempre tayong mga kababayan from Israel na tinatravel through land. Ang mga kababayan natin from Kuwait, ganun din ang ginagawa natin. Mga kababayan natin from Bahrain, ganun din ginagawa natin. Kung merong available ticket, kukunin ng OWA, ng pamahalaan. Kung hindi naman, again, ita-travel sa pinakamalapit na bansa. Nagbibigay kami ng financial assistance, reintegration assistance o tulong sa mga kababayan natin na nais na magkaroon ng kabuhayan, whether livelihood siya or employment dito through our regional offices. Ang importante at tagubilin ng ating mahal na Pangulo, safety po ng ating mga kababayan. Hindi po natin pwedeng isugal dahil buhay po ito ng mga Pilipino. Sa kasalukuyan, mayroong higit 2 milyong Pilipino sa rehiyon ang nagtatrabaho bilang overseas Filipino workers na nagpapadala ng milyong-milyong dolyar bilang remittances sa Pilipinas. Naghanap ng land crossing, border crossing, tunawid sila sa isang bansa kung saan makakalipad sila. And now they're here. 23 OFWs, 8 children, and 1 adult dependent. Something special yung may 8 bata. Talagang that means we've taken children out of harm's way as well. And tonight, with the accumulation of the 3 flights, aakyat na ng 100 total yung na-sponsor natin so far. Gusto pa rin namin sila tulungan kahit binayaran nila yung ticket nila. So pre-repatriation, binigyan ng financial assistance yung iba. But many of them nakauwi, binigyan ng post-repatriation assistance. Financial assistance, katulad ng ngayon. Mga 444, binigyan natin ng ganun. What matters is yung Pilipinong nakauwi is a Filipino, an OFW that still needs to be served and must feel that we celebrate his or her return in light, especially in the context of what's going on. And most of all, bigyan ng tulong. Nakatira ako malapit sa US base. Yun kasi yung target ng missile attack. Wala kasi akong other way. Through the government lang kasi lahat ng flights talaga cancel. Medyo malapit kami sa nuclear, saka sa kampo, may kampo ron eh. Yung putukan nung first day, every 30 minutes yun. Tapos naging 15 minutes, naging 5 minutes. Actually may bumaksak na shrapnel doon sa housing namin. Isa ako sa mga nandun doon sa Pag-Jumeirah mismo na nahulog yung debris ng missile. Initially sa mind ko, ano lang talaga, makalipad lang. Tapos binigay nila sobra-sobra pa. Tapos yun, yung welcome ng mga Pilipino sa'yo, parang talaga, ma-feel mo na nasa Pilipinas ka. 1 out of 10. Talagang, maramdaman mo yung serbisyo ng gobyerno. Sa gitna ng digmaan, sakuna at anumang peligrong kinakaharap, nananatiling nakaagapay ang pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng ating mamamayan sa anumang parte ng mundo sila naroroon. Marami na tayong napagdaanan na pagsubok. At sa bawat pagkakataon, dahil sa ating pagkakaisa, pananampalataya sa Diyos at malasakit sa isa't isa, nalampasan naman natin ang mga ito. Naniniwala ako na malalampasan din natin ang pagsubok na ito. Total po ng pasahero ay 340. Ito po ang first na charter flight ng OWA at ang kapartner natin dito ang ating flag carrier Philippine Airlines. Una po ito sa several na charter ng pamahalaan ng OWA. Pangalawa po ito na charter ng pamahalaan. Nauna po yung kahapon sa Department of Migrant Workers sa United Arab Emirates. So patuloy lang po ito. Ang laman po ng flight na ito na OFWs, mga distressed OFWs po natin, yung mga humingi ng tulong sa atin, mga nasa shelter po ng mga kababayan natin. Patuloy ang operations natin sa pagtawid ng ating mga kababayan mula sa Kuwait, Bahrain, kung saan sarado pa yung airspace. Ito talaga yung nilatag nating plano mula pa nung pumutok itong gulong ito. At this is the result of the groundwork done by the one country team of DFA, DMW, and OWA.
at patuloy na po ito. What we're doing sa hybrid approach, pag may commercial flights available, we try to book as many tickets as we can, no? Dahil in demand din ito, hindi naman din Pilipinas lang. But then we combine it with these charters. So for now, 340 of OFWs and their children. And then kahapon, there was around 400 po. And tuloy-tuloy pa po kami sa pag-charter ng eroplano, pagbubook ng mga flights para po sa ating mga kababayan. Kasi mga ilang minutes lang biyahe din sa tinamaan ng missile tuloy-tuloy yung pagpapalipad ng Iran ng mga missile baka mas lalong makapasok tsaka baka lumala, mas mabuting umuwi na lang talaga muna. Masaya, tagal nang gustong umuwi. Maganda yung pag-ano na sa amin kasi mula Kubar hanggang Riyadh, hanggang sa Pilipinas, inassist talaga kami. Nigyan kami ng hotel, pakain, yun na bigay ng mga financial assistance. Sana mas anuhin pa nila kasi marami pang mga doon may marami pang nag-aantay doon ng mga flight stranded sila ngayon. Usually sa Riyadh po, alhamdulillah, wala naman. Pero sa Al-Kharj, pero the last na, alam mo naman po sa social media, na yung parang, hindi ko fake news pa o syempre nakakatakot din kasi may pamilya ka dun Sila sabi nila, binomba na yung airbase ng Riyadh. So naisip ko na lumayas ako, sabi niyo, uwi na lang kayo. Okay na ako yung mahuli dito. Kayo na yung mauna. Napakahusay na ginawa po, lalo po sa Pangulo natin. Nagpapasalamat din po kay President Bongbong Marcos. At saka po sa bumubuo ng OWA at saka sa Polo po, sa repatriation. Napakarami pong mga natutulungan nila. Natulad naming mga distress. At saka sa lahat ng nasa shelter. President Bongbong Marcos, maraming salamat sa programa na pinabot mo sa amin. Malaking bagay ito para sa amin, tsaka pati sa pamilya ba namin. Sana magtuloy-tuloy, tsaka marami pang matulungan na kagaya ko OFW na mga na-stranded, may mga problema dun sa ibang bansa. Sobrang salamat po talaga. President Bongbong Marcos, maraming salamat po at nakauwi po kami at sa inyong handog na serbisyo po. Maraming salamat po. Welcome sa Pilipinas! Kung sinutubo namin kayo dahil pili ng ating mahal na Pangulo na huwag iiwan ng mga Pilipino sa Big Middle East! I would say it would be over 1,000 na napauwi na natin. And patuloy lang itong effort na ito kasi on the ground, we still have people doing the commercial flight bookings. We still have people doing the land crossings. Kasi we're looking at 5 to 6 countries here. And 8 countries pa nga, no? If you include Jordan and Lebanon. And then, ito, yung chartering. So on many fronts, on many ways in which we can bring people home. It's not just one particular way, but this is the biggest way, the chartering. Sinisigurado ho natin ng ating mga bumabalik na OFWs, matulungan, mabigay yung medical assistance sa kailangan nila. So ngayon pa lang, dito sa airport, meron kami nito, team from Las Piñas General Hospital na nagbibigay ng emergency medical assistance sa kanila kasi syempre nagbiyahe yan o baka merong may hypertension or kung ano man nararamdaman, masakit ang ulo, nabibigyan ka agad dito. Pati rin counseling, no? Kasi syempre na-trauma yung mga yan. Pwede din, kung halimbawa ang mga depende sa assessment na ginagawa, kailangan i-refer to a higher facility. Kailangan dalhin sa hospital kasi may mga chronic diseases din. Gagawin din po natin yan. Kinukuha yung kanilang mga datos dyan at i-refer kung saan man nila, kung taga saan sila, no? At sa gustong hospital na DOH hospital. Ito, may opportunity nga na binibigay ang ating gobyerno na sila ay ipauwi
para sa kanilang kaligtasan, okay? And we were informed naman na kung kailangan bumalik sila later on, tutulungan din naman ng DMW. So, umuwi muna sila kasi of course we are concerned about their safety. Di natin alam kung ano mangyayari. At ayun nga, lahat naman ng serbisyo ay ibibigay ng gobyerno habang nandito silang nakauwi.